Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Iyakan na naman yung mga DDS vlogger. Bakit niya Mr. Maravillas? Kinasuhan po ni Risa Ontiveros yung mga DDS vlogger. Dahil sa pagpakalat ng fake news po in relation doon sa umaliktad na witness niya laban kay Kibuloy at inakusa si Risa Ontiveros na nagbayad ng testigo. Sabay sabay rat-rat ni Harry Roque. O ngayon, yung kanyang mga kasamang DDS vlogger na nandito sa Pilipinas, malamang makatulad kay John Abines ng kasuhan mga kababayan ng cyber libel ni General Torre, nanlilimos na lang ngayon. Nanlilimos po ng tulong sa social media para panggastos niya sa asunto na kanyang kinakarap kasi yung hearing sa Manila, taga Cebu siya. So masyadong magastos. Ngayon, yung tumutulong sa kanya na mag-fundraising sana, si Crisitio, kasama sa kinaso ni Risa Ontiveros. Ayan po si Risa, dumulog sa NBI. Sabi rito, kasama din sa reklamo natin yung mga vlogger na sistematikong nagpapakalat at dumagdag sa mga kasinungalingan tungkol sa witnesses, tungkol sa aking staff at tungkol sa Senado. Ang una niyang kinaso, hindi, sabay-sabay na yung pag-file ng kaso. Yung alias Rene na dati niyang witness doon sa kaso ni Kibuloy during the Senate investigation na bumaliktad, nagpakalat ng video po. Ayan o. Ito yung nagpakalat, alias Rene. Kinaso ngayon ni Risa Ontiveros. Pangalan nun, Michael Maurilio, na ang sabi, pinilit daw siya, binayaran daw siya para mag-testigo laban kay Kibuloy. Galit na galit po siya, Galit na galit si Risa Ontiveros. Pinakalat ng mga vloggers na ang duda po, yung kampo ni Kibuloy ang nagbayad para bultahan si Risa. Promise ba kahapon si Risa Ontiveros, damay pati mga nagpakalat ng video ng mga vloggers. Yung mga DDS vloggers na mahilig sa fake news. Ito na ngayon, Kasama din niya sa reklamo natin yung mga vlogger na sistematikong nagpakalat at dumagdag sa mga kasinungalingan tungkol sa witnesses, tungkol sa aking staff at tungkol sa Senado. Ilan sa kanila ay sila Crisitio, Teo Moreno, Trixie Angeles, Rob Rances, Jason Sasasot, Joey Cruz at Eric Celis. As per advice of my lawyers, na applicable crime is cyber libel. Bilang public official, bukas ako sa lehitimong kritisismo, pero hindi ako papayag sa pangaras at mapanganib na kasinungalingan. Simula pa lang ito, step 1 pa lang, at aabangan natin ang resulta nitong investigasyon kung ano pa ang dapat ikaso at sino pa ang dapat kasuhan. Kita ninyo, patong-patong na kaso ang kinakaarap ngayon ng mga DDS vloggers. Yan kasi mahilig kayo na magtahi-tahi ng kwento. Hindi uobrang ganyan po. Malamang sa malamang, pagdating ng oras, talagang ang kapalaran ninyo, pari-parihas. Matulad kayo kay John Abines, yung leader ng Maisog group. Ang ipinagtataka natin, bakit nakikilimos ngayon si John Abines? Hindi ba siya tinutulungan ni Sara para sa mga gastusin matapos na halos buwis buhay na si John Abines, mga kababayan, sa pagtatanggol sa kanila? Pagkatapos, ngayong nangangailangan siya ng tulong, walang tumutulong, kaya nag-fundraising na lang si Crisitio. Ngayon, si Crisitio kasama sa kinaso naman ni Risa Ontiveros. Same case, cyber libel. Si John Abines, mga kababayan, cyber libel, ang nag-file ng kaso si General Torre kasi ikinalat na nasa ospital si General Torre. Na ospital, hindi pinalampas ni General. Iyak-iyak siya ngayon. Yun din, mga kababayan, itong mga DDS vloggers na kinasuhan ni Risa Ontiveros. Yan po. Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin nung Lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo
sa National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, 2 video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa ring umaamin, wala pa ring nag-aangkin. At pangalawa, para imbestigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio. Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payo ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Whereabouts ni Michael Maurilio? Wala pa ring firm updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng KOJC at siya daw ay dun dinadakip sa Glory Mountain. Hanggang ngayon at nung forward namin agad sa PNP yung mga messages na yun at agad din nilang kinikilusan, kaya lang habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung nirereklamo kong pinaiimbestigang fake news channel nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after nung mga huling mensahe ni Michael Maurilio. So, hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung Pagtanggol Valiente na yan, sinong mga tao, sinong grupo, at dahil baka o malamang konektado yan dun sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurilio. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP dasan siya at mailigtas, pero gayong paman kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Aside not on his own volition at siya po ay in great danger? Kung kinidnap talaga si Michael Maurilio at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, all the more sana ay mapasakamay na siya ng PNP para sa mailigtas sa anumang panganib na maaring pinaglalagyan niya at para din pwede siyang maimbestiga ng NBI batay dito sa reklamo ko at maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento. Sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news, witness tampering at saka psychological warfare? Okay.